Hi, hello! Welcome to my channel. Alam niyo ba, sobrang lapitin namin sa mga hayop. May pumunta nga ditong aso sa bahay namin at ayan, kinalat yung mga uling dito ng mga nakaripak. At pagkatapos niyang magripak, hindi pa nga nakakain, hindi ko pa naman pinapakain, ay natulog na kaagad. Grabe, sana all. Parang akala mo siya yung may-ari ng bahay. Ang sarap ng buhay. Ilang araw na nga itong pabalik-balik sa bahay namin. Nga pala, aso to ng kapitbahay namin na medyo malayo-layo na rin naman sa amin. Mag-isa na lang kasi siya sa bahay niya, kaya nag-alaga na lang siya ng aso. Kaya lang yung aso parang ayaw naman sa kanya, nandito nga sa amin. Ito yung aso, yung tuta na gumala dito sa amin, napakapasaway. Kasi dalawang araw siyang nawala kasi kinuha siya ng amo niya kasi dito na lang to palagi sa amin talaga eh. Pag nag-ayos pala ako ng mga paninda, biglang merong kumakatok sa pintuan, siya na pala. Sabi ko para may kumakatok na aso. Yan siya na pala, yan siya. Pinangalan ko siya na Siligaw. Ngayon ang ginawa niya naman, kinalat niya yung nakaripak namin na uling, nakakainis. Natuwa naman ako sa kanya kasi namiss ko siya, niliguan ko pa siya dahil ang dami niyang kuto. So sabi ko liguan ko siya kasi parang naawa ko sa aso. Ang dami niyang kuto tapos yung balat niya kinakagat. Tapos nagsusugat na yung katawan niya dahil kinakagat nga nung kuto. So pinaliguan ko siya kaya parang na-touch na din tuloy ako dun sa kanya. Eh na-miss ko siya nung nawala siya ng mga isang araw or isang araw lang naman siguro. So yun, kasi bumili dito yung may-ari ng aso na yan, bumili dito. Tapos kinuha niya, binitbit niya yung ano niya. Kilala naman niya yung totoong amo niya, pero parang kami yung pangalawang amo niya eh. Kasi gusto niya dito, simula nung pinakain namin siya, kasi kumakain kami ng time na yon. Tapos tingin siya na tingin, as in gutom na gutom siya. So, ang ginawa ko, meron kaming ulam at saka kain, pinakain ko siya. And sobra niya talaga kumain, para kainin niya na yung kamay ko. Kasi may bitbit ako ng kanin, may ulam, ginanon ko sa kanya, si tuta pa siya. Tapos, Jai, talaga naman, grabe yung, ano niya talaga, yung ganito na talaga yung kanya. Yung ganun, na sobrang gutom na gutom. Tapos yung simula nung pinakain ko siya, nandito na siya lagi sa amin, hindi na siya umuuwi. Sinabi naman din namin dun sa may-ari ng aso na, nandito yung aso mo lagi, hindi na umuwi sa inyo. Sin guys. Ichiga ko lang. Ang dami kong kasing gawain. Tapos lang ng ginagawa ko kasi nga nag-restock kami. Yung iba nga na pinadeliver ko na lang. Hindi pa dumadating. So, yun. Nag-restock ako ng mga chichirya. Ayan. Kasi iilang piraso na lang kasi yung flavor. Kaya nag-restock tayo. So, yun, meron tayong bagong. Mahal ng chichirya ngayon, no? Grabe, pamahal talaga ng pamahal yung mga bilihin. As in, yung loaded ko, tag 11 na yan. Then yung tag 8 pesos dati na chichirya, ayun, tag 10 pesos na guys. So, ayun lang na kukakulat tayo na damit ngayon. Kasi parang trip ko lang siyang isuot. Red is happiness and love. Gawa tayo ng ice water dahil bukas hanggang hapon yung brownout. Siguro may ayusin na naman sila. So, gagawa ko ng maraming ice water. Kasi kagabi, hindi ko na pagpatuloy. 2 layer lang yung nagawa ko. So, ngayon gagawa ulit tayo ng 2 layer. Kasi meron pang natirang 2 layer na walang laman. Kala ko kasi kagabi, hindi na talaga gana yung ref namin. Pero, lumaban pa rin naman siya. Yun, magana pa rin naman siya hanggang ngayon. Nag-issue lang siguro. Kasi kagabi, 3 beses ko na siya sinaksak, hindi pa rin siya gumana. Tapos yung pang-4, akala ko na hindi nakasaksak pala, dun siya gumana. So, gagawa ako ng ice water, guys. Natatawa ako, guys, kasi pasintabi sa mga kumakain na, pero natatawa ako sa ginawa talaga ng aso na yun kasi iniinom niya yung ihi ko.
Alam niyo ba kung bakit may ihian? May ihian kasi ako dito malapit sa kusina. Meron akong ihian kasi nga yung CR namin kailangan pang umikot. So kapag iihi ako, kailangan makaihi agad. Nito panahon. So yun nga, natatawa ako kasi may ihi nga ako, di ba? Saan na ba tayo? Ayun, may ihi ako dito kasi yung CR namin, wala dito sa loob ng bahay. Nasa gilid ng bahay, nasa likod ng bahay namin. So kailangan pang umikot bago ako makaihi. Minsan ihi na ako tapos minsan sumasaglit lang ako kasi maya-maya may nabili. Kaya nang ginawa ng aso, pintuta. Ininom yung ihi ko, day. As in, sarap ko siya sa ihi ko talaga. Grabe yung ano na yun. Tuta na yun. Ang lasa ng ihi. Matamis kaya. Di ba acid yung ihi? Gago talaga yung aso ko. Nakakamiss nga lang siya. Namimiss ko siya dahil ang ano niya, ang harot-harot niya, yun na lang, yun yung nagugustuhan ko sa kanya, sobrang harot. Tapos matapang siya na aso. Tapos talagang binabantayan niya yung bahay. Kasi yung mga nakaraan talaga dito siya natutulog dito sa amin dito sa loob. So kapag yung may mga kumakaluskos-kaluskos, like mga naglalakad-lakad, ganyan, or daan kasi itong gilid ng bahay namin. So kapag may mga dumadaan, talagang tinatahol niya. Tapos nung nakarang araw din, merong nangatok, may bibilhin na nakalimutan ko na kung ano yung binili niya kasi si yung partner ko yung nagbukas. Tahol siya ng tahol talaga. Tomorrow. Hi! Gumawa nga ako ng buko pandan. Napakainit kasi ngayong araw kaya gumawa ako ng palamig. Masarap nga to sa mainit na panahon kaya gumawa na ako. Kaya gumawa na rin kayo, napakainit ng panahon ngayon. Eto nga, magugulay tayo ngayon. Dahil nung mga nakarang araw, nilagnat ako at nagkaubo at sipon pa nga. Napakadali nga lang ng recipe na to, kayang-kaya niyong gawin. Lagyan na nga natin ng malunggay, masarap to ihalo sa mga gulay. Dahil napakasustansya nga naman talaga nito. Lagyan na rin natin ng kalabasa. Eto nga, nagpiprito ako ng isda. Ilalagay natin ito mamaya sa gulay natin. Ito nga pala yung huli ng dadala ng bangka namin. Yo. Ayan. Magtatanim tayo ng alokbati, guys. Mainit na pala. Mainit na ng panahon. Dito tayo magtatanim, guys. Oh. Yan. Diyan natin tatanim sa may gilid. Madamo na dito, guys, kasi laging naaanahan ng ng tubig. Kaya ang bilis ng mga damo lumaki. Puputulin lang natin bago tayo maghuhukay para sa alokbati. Ito yung alokbati ko nung nakaraan. Yung sinabi ko sa inyo na naka-harvest na ako dito. Pero ang kunti niya lang kasi. Ayun o. Ay, pagka rin natin ibutang ang uling ay. Han? Ano? Rin natin ibutang ang uling. Sili daw. Yan, guys. Ha? Kaya? Yan, dito na lang din natin siya lalagay para isang anuhan lang. Para ano yung sila dito. Oh! Mabilis lang naman mabuhay itong alokbati. Kaya walang problema. Kaya ano lang natin to. Napakadali lang na itong itanim, guys. Kaya kung meron kayong mga tangkay dyan, yan, ganyan lang. Tatlong tangkay bawat magiging puno niya. Para kung mamatay yung isa, meron pang isa. Ayan. Ayan o. Tanim natin dito sa kabila. Susuksok nyo lang ng ganyan. Mabuhay na yan kasi, ayun o, yung tubig.
So, maanhan naman siya dito, madidiligan. Tsaka madalas naman umulan ngayon. Kaya, it's okay. Alam niyo, takot ako sa bulate. Pero mahilig ako magtanim. Itanim na natin. Kunin natin yung itak bago pa makalimutan. Ayan guys. Tapos, madamo na nga siya talaga ngayon. Tapos ito, hiningi ni Mahal to na bulak. Ayan yung bulak niya. Ayan, ayaw mag-focus ng ating camera. Ayan, maganda daw yung bulak na ito, violet. Tapos yung puno niya. Ayan yung puno niya. Dumami na siya. Isang tangkay lang hiningi ni Mahal nung nakaraan. Saan ka pumunta nito, Hal? Saan mo nga ito hiningi, Hal? Saan mo ito hiningi yung bulaklak na to? Sa din. And guys, meron din tayong tanim dyan. Meron pa akong sili dun. Oh. Meron din tayong tanglad. Ayan. The next day. Hi! Mag-party-party nga muna tayo ngayong gabi. Basta nga ngayon dito sa Sipalay City, Handariawan Festival. May banda ngayon by the beach. Alam niyo ba, masaya talaga gumala dito sa Sipalay, lalo kapag fiesta dito. Dahil every year, kumukuha sila ng banda, mga sikat na banda para tumugtog dito. Brown Man Revival nga pala ang tutugtog ngayong gabi. Ang humiresponde sila tumutulog sa atin ang mga rescue workers. Wala. Hi guys, good evening. Nanonood ako ng Family Feud habang kumakain dito ng mani na hilaw. Peanut ba guys, na hilaw. Ayan siya. Kasi bumili si Mahal kasi nag-harvest daw sila ng mani dun sa bukid. Yung kapatid niya, nakapag-asawa kasi ng merong taniman ng mani. So, yun, nag-harvest daw sila. Kaya bumili kami. Dahil may dala siya. Umuwi kasi siya dito. May dala siya ng kaunti. Bumili kami. So, kain tayo, guys. Kakatapos ko lang magpalit ng bedsheet. And then, kakatapos ko lang din gumawa ng ice water. Malinis siya. Ayun, kakatapos ko lang maglinis dito sa, hindi naman maglinis, magpalit ng bedsheet guys. Ayun. Etong mani talaga, favorite ko talaga to. Para sa akin malinamnam siya kapag hindi siya luto. Masarap naman pagluto, pero mas bet ko siya talaga kapag hilaw. Kasi talagang, yung isang ganito, parang kapag nakapag-start na akong kumain, parang hindi ko na siya matigilan. Yung lasa niya kasi guys, para siyang alam mo yung pagka kumakain ka ng talisay. Eto, mas malaki lang siya, pero parang kalasan niya yung talisay, ganyan. So, yun yung gusto ko. Kasi malinamnam siya. Unlike kapag luto. So, ayun. Ang weird, diba? Hindi nga ito masyadong yung kakaani lang talaga. Ito mga 2 days na daw to. Uy, ang ganda ng Running Man. Favorite ko yan. Simula nung napanood ko. Gustong gusto ko na siya. Pasensya na kayo guys kung kumakain ako habang nagsasalita. Pero okay lang naman kasi Manila naman. Hindi naman siguro ako dito masasamid na.